Ito ang tunnel ng dam na gateway sa Kaliwa Dam na magiging pangalawa sana sa pinakamalaking supplier ng tubig sa Metro Manila. Ano nga ba ang dahilan bakit nahinto ang construction nito? So nandito na tayo sa kalagitnaan ng tunnel, so ang lakas ng echo. At kung makikita natin meron na rin dito mga naglilik na tubig. So parang naging matigas na to. Ewan ko, parang yung stalactite, yung ganun yung style. Sa pagkakaalam ko, itong tunnel na ito ay napatigil dahil sa makontroversial na hindi pagpayag ng mga residente dito sa paligid ng magiging dam na ito. Hello mga kangkla, and welcome back to my channel. Isang magandang araw at istorya na naman ang paglalakbay. Sa vlog na ito, alamin natin ang istorya sa likod ng Leiban Dam. Bakit nga ba ito na-abandona? Pero bago yan, pasyalan muna natin itong napakagandang lugar na ito. At nandito tayo ngayon sa KM90. Itong lugar na ito ay isang eco park at restaurant na merong magandang tanawin. So inihahalin tulad ito sa Botanical Garden dahil sa ganda ng mga bulaklak. At pag amihan season ay talaga namang sobrang lamig. Kaya tingnan nyo naman yung hangin na tumatama sa atin. Talagang napakalakas. At kaya ito tinawag rin na Little Baguio. Bago natin narating itong tuktok na ito nag-trekking muna tayo ng mga estimated na 300 steps. At saka kita-kita nyo naman, sobrang lakas talaga ng hangin. Kita-kita sa mga dahon ng puno na ito. Saka dito sa aking suot na damit. At pagdating natin dito sa tuktok ng Little Baguio na tinatawag nila, ito yung mga matatanaw natin. Ay nagaganda ang mga halaman sa ibaba. At mga tanawing bulubundukin dito naman sa kabilang side. At ito ba yung iba nyo makikita rito sa pasyalan na ito? Katulad nila nitong maliit na kastilyo at meron din doon na araw na pwede nyong paglitratuhan. So silipin naman natin kung ano yung makikita doon sa baba. Talaga namang sobrang lamig dito. Nanunot dito sa aking suot na jacket yung lamig. Para sa mga hindi nakakalam, itong kalsadang ito nga pala ay ang tinatawag nilang Marilaki Road. So nandito tayo ngayon sa parte na ng Quezon, kung tawagin nila ay ang Infanta, Quezon. So kung didiretsuhin natin ito, ang lugar natin tatahakin ay papunta tayo sa kabayanan ng Infanta. So kung babalik naman tayo doon, mararaanan natin ang Laguna, Rizal at ang dulo ay ang Marikina. So kaya tinawag itong Marilaki. So ngayon ay puntahan na natin ang tunnel ng dam na matatagpuan sa kagubatan at mga kabundukan ng Tanay Rizal. So tara, simulan na natin ang ating biyahe. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days.
days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better. Ayan, pumasok na tayo dito sa Daraitan Road. So, mula dito, papunta dun sa ating destination is 13 kilometers na lang. So, mga around 30 minutes na lang. Nandito na tayo sa lugar kung saan madadaan na tayo dito sa Rough Road. So ayan, kung nakikita natin, medyo inaayos lang yung kalsada para mapatag yung daraanan ng mga pumupunta doon sa area na yun. Kasama na, anong pangalan niyo po, sir? Ito, sir. Si Ricardo Leonel. Lianilio. So, kamusta po yung kalsada simula rito papunta ron sa Laiban Tunnel? Ang kalsada po namin dito, sir, ito nga po yung pinakamalaki namin problema dito sa aming komunidad kasi talaga pong napakahirap ng aming kalsada. Kaya inaayos niyo pa po itong rough road na ito? Okay po. Pero napakaganda na po ng kalsada niyo simula rito hanggang doon sa pagpasok. Ano po? Opo, Ito na lang yes pong part po, na yes ito po. yung... Ito na lang pong part na ito talagang may kahirapan pa po kami. Nahihirapan po po mga biyahe. Kaya nga po, kawawa na po yung mga taong apektado rito sa... Kaya maganda kung matutuloy itong kalsada ito. Ano po? Kaya kami po, kumbaga, kami po talagang umaasa rin po kami sa mga pwedeng makatulong Opo. na maging maayos po itong aming kalsada. Para naman po, yung lahat po ng taong komunidad namin hindi naman masyado nahihirapan. Mahirapan. Okay po. Sige po. Ayan, yung part na dinaanan natin kanina, sobrang rough road. Grabe. Pati rito, medyo rough road pa rin. Pero pinatag na yan nung bulldozer kanina eh. So, buti na lang talaga, nakahiram ako sa father ko nitong SUV. Dahil hindi talaga kakayanin ito ng mga sedan. Dito kakayanin ng kotse ko dahil baka masira yung pang-ilalim. Yan no, sobrang lubak. Pero kaya naman ito ng mga SUV. Talagang dahan-dahan lang ang pagdadrive. At narito na tayo ngayon sa Laiban, Tanay Rizal. So, mula rito ay matatanong na natin itong Laiban Tunnel or tinatawag nila Laiban Dam. So, kailangan natin tawirin itong ilog na to or may tulay doon na ating daraanan para mapuntahan itong tunnel. So, tara, puntahan na natin. So, tara, ating tawirin na itong ilog na ito para mapuntahan natin yung tunnel. Ako lang itong aking jogger pants. Buti na lang at nakapagdala ako ng Crocs. Dahil kung shoes ang dala ko, for sure, basa ang aking paa. Pero meron sila doon na na tulay na pwede rin naman daanan. Pero dahil nga mas malapit dito tumawid na lang tayo ng ilog. At meron din tayo dito naabutan na mga residente na ay Tagayin ko pa ba yung lupa? So, kaanin nyo lang. So, ayan, kaani pa lang nila nung mga luya. Kaya ngayon, tingnan natin, nililinis na nila. Magkano po ang 1 kilo nito, ma'am? Hindi ko alam. Ah, hindi nyo po alam. Paukat ano namin po, nililinisan lang namin, hindi kami may-ari. Ah, hindi po kayo may may-ari nito. Tigalinis lang po kayo. Ah, okay. Sige po.
So, hindi pala sila may-ari nito. So ayan, tatawid tayo ngayon ng ilog na medyo malakas ang current at saka medyo maabot na ata sa tuhod. So ayan, buti na lang medyo kaya itaas pa itong ating jogger pants para hindi sobrang mabasa. Ingat lang tayo at medyo malalim ang tubig. Ano, malalim ba dyan? Parang malalim, ano? So, ayan, malapit na tayo. Kaso parang ang lalim na nung ilog eh. Lalampas sa tuhod. So nandito na tayo ngayon sa harapan ng Laiban Tunnel. So itong tunnel daw na ito ay naging controversial at napatigil ang construction. So bakit kaya napatigil ang construction itong tunnel at dam na ito? Grabe, napakalaki nitong tunnel na to. So siguro itong haba nitong tunnel na ito ay higit 1 kilometro ang haba. Tara, tingnan natin yung kabilang dulo. So, nandito na tayo sa kalagitnaan ng tunnel. So, ang lakas ng echo. At kung makikita natin, meron na rin dito mga naglilik na tubig. So, parang naging matigas na tubig. Ewan ko, parang yung stalactite, yung ganun yung style. So, nandito na tayo sa may... Malapit na tayo sa dulo, kaso hindi na rin natin mararating dahil may tubig na itong daraanan. Sa pagkakaalam ko, itong tunnel na ito ay napatigil dahil sa makontrobersyal na hindi pagpayag ng mga residente dito sa paligid ng magiging dam na ito. Itong Laiban Dam ay parte ng Kaliwa Dam. Ito ang upper portion ng Kaliwa Dam dito sa Tanay. At ang Kaliwa Low Dam ay makikita naman sa lalawigan ng Quezon. Itong upper part ng Kaliwa Dam ay naipropose noong 1970s pa at sinimula ng construction noong 1980s. Sa northern portion naman ng Quezon, yung itinatawag nilang Kaliwa Dam ay naipropose at naaprubahan noong 2012. Pero ang proyekto ay hindi umusad o nagtuloy at noong sumunod na administrasyon, katuwang ng Japanese-Philippines Partnership, itutuloy sana ang proyekto kaso nahinto ang construction ng Kaliwa Dam dahil na-i-hold ng DENR ang pagbibigay ng Environmental Compliance Certificate. Hindi kasi nakompleto ang requirements at isa sa mga requirements ay ang pre and prior informed consent. Requirements ito dahil may batas tayo na Indigenous People Rights Act of 1997. Ibig sabihin, hindi pumayag ang ating mga kapatid na katutubo na naninirahan malapit or parte ng gagawing dam. Sir, ano bang pagkakaalam mo dito sa Laiban Tunnel na ito? Ano bang history nitong Laiban Tunnel? Ang history po dito, ito po ay project pa po ni late President Ferdinand Marcos Sr. Ito po ay project niya na isang dam na tinawag po na Laiban Dam, kung saan dito po ito located sa Tanay, Rizal. Ang history po nito, ito po ay ginawa noong 1980 ng kumpanya ng Sumakumagay. Bali, 2 kumpanya po ito, pagpapagawa po sa daan, para sa madaling transportasyon po ng paggagawa ng dam. At dito naman po sa ating nakikita ngayon ay ito po ay ginawa ng kumpanya ng Sumakumagay. So, bali, nirenovate ba ito nung panahon ni Duterte? Or ito na talaga ito mismo? Wala na pong nangyari na renovation dito po sa aming dam. Dito po located po sa aming lugar, hindi po sa amin pala. Wala na po nangyari na renovation po dahil lumang-luma na po siya at kita nyo naman po yung istruktura, bagaman matibay po pero sa loob po ay meron ng mga crack yung loob. Kaya hindi na po siya talaga posible na matuloy yung dam po na pinaplano dito. So bali, itong dam na ito ay gateway ito ng Kaliwa Dam, ano? Opo. Bali, ito yung umpisa na para mapapasok yung
dam at magawa yung sa Kaliwa Dam naman Oo, dito sa opo. may parte ng Quezon. Tama po ba? Opo. So itong river na ito ay parte rin ito ng Kaliwa Dam. Opo, parte po yan. Tsaka po yung kabila doon. Bali, dalawang ilog po ang haharangin doon sa baba. Kumbaga ito po yung pinakapintuan Ito niya. yung pintuan, Opo. yung gateway nga. Opo. So yun, maraming salamat po sir. Thank you po. Sir, anong pinakamalakas na bagyong tumama sa inyo? Para sa amin sir, ang pinakamalakas po talaga na tumatak po sa isipan ng mga tao dito is yung bagyong Ulysses po noong 2020. Bakit? Bali, napakalahati niya po kasi ang dam na yan. Yang kalahati po ng tubig ang umangat dyan So sa dam. umangat ang tubig hanggang dyan. Oo. So hindi abot na to sa kalsada. Opo, sa kalsada po, pag tumayo po kayo dun sa may pinaparkingan nyo kagarina, sa taas po ng kalsada, no, Oo. hanggang dibdib po ang tubig. Hanggang dibdib. Hindi Oo. talagang lubog itong ano. Oo, kundi nga po dahil sa dam na ito, na project po ni Ferdinand Marcos Sr. ay baka po kami mga taga Sitio Manggahan ay nasa impanta na po. Bakit naman po? So bali ito, hinigop niya yung tubig. Oo, dito po nag-exit yung tubig kasi umiikot-ikot po yung dalawang lanatin limutan, nagsasabay po yan. Mm. Pag-ikot po niyan, dito na po lahat nag-exit. Bali yung dalawang river na magtatagpo, Oo, umiikot. Oo, nagsasabay po kasi yung dalawa, nagsabay po ng lakas kaya yung tubig po umangat po ng husto. Okay. Kaya nagpapasalamat din po kami sa Ferdinand Marcos Sr. Maraming salamat po sa inyong project. Napakalaking tulong po napakalaking po ng naiambag nito sa aming pong pamumuhay dito po sa Sitio Manggahan. Sige po. Sana nag-enjoy at nag-benefits kayo sa video ito. So paano? Hanggang dito na lang. This is King Barry Travel Stories. See you sa next vlog. Thank you!